Kamakailan lang ay ating nabalitaan ang pagdating ng dalawang US warships sa Scarborough Shoal matapos ang insidenteng nangyari sa pagitan ng China at Pilipinas at malaking suporta mula sa Amerika ang pagdating ng kanilang warships dahil nagpapakita ito na nakahanda silang tulungan ng ating bansa laban sa China. Maliban pa dito, pinag-uusapan na rin ng dalawang bansa ang karagdagang missile systems na i-deploy ng Amerika sa Pilipinas tulad na lang ng Naval Strike Anti-Ship Missiles sa mga NMISS launchers na kung saan ilalagay umano sa mga coastal areas ng ating bansa upang mas mapalakas pa ang pangdepensa sa ating teritoryo. Mayroon din naman tayong sariling mga anti-ship missiles, ngunit ilan pa lamang ito sa ngayon at pinaplano din ng ating bansa na bumili pa ng karagdagang 9 batteries ng anti-ship missile system una sa tinatayang 27 missile launchers na sapat na upang depensa ng malaking parte ng ating territorial waters. Mayroon ding pinag-uusapan sa US Congress ngayon na napakalaking military aid para sa Pilipinas, ngunit hinihintay pa natin ito na maaprubahan na magagamit sa pagbili ng mga US-made defense equipment na magiging malaking tulong sa pagpapalakas ng ating hukbong sindatahan at mas palakasin pa ang coastal defense ng ating bansa. At sa balita na ating nakalap din nitong buwan lamang, mukhang hindi pa tapos ang tuloy-tuloy na defense cooperation ng Pilipinas at Amerika matapos naging usap-usapan ng balita na posibleng gawin na sa Pilipinas ang mga susunod na warships ng Amerika na napakalaking oportunidad para sa ating bansa. Isipin na lang ninyo kapag ang mga barko katulad ng Arleigh Burke class destroyer na isa sa pinakamalaki at pinaka-heavily armed na warship ng US Navy o kahit ang mga littoral combat ships lamang ng Amerika ay ginagawa na sa ating bansa, ay paniguradong malaki ang may tutulong nito sa ating ekonomiya at higit sa lahat ay mas marami ding US warships ang magbabantay sa ating katubigan dahil napaka-importante ng shipbuilding facility na ito kung itatayo sa Pilipinas. Panigurado din naman na hindi ito magugustuhan ng China, ngunit kahit nandiyan naman o wala ang Amerika, ay patuloy pa rin ang kanilang pangaharas sa West Philippine Sea, kaya mas mabuti na lang na sumangga tayo sa ating mga kaalyadong bansa. Ilang beses na umano pinag-usapan ito sa Department of Defense ng Amerika at may tsansang mangyayari ito dahil gagastos ang Amerika ng nasa $250 million o nasa 14 billion pesos upang i-upgrade ang mga pasilidad sa Subic Naval Shipyard na kung saan nakikigamit din sa ngayon ang US Navy. Maliban sa Amerika, nakatakda na ring maging operational ang pasilidad ng Hyundai Heavy Industries ng South Korea sa Subic na kung saan hindi na kailangan pang pumunta pa sa South Korea ang ating mga warships para sa maintenance nito at masisiguradong nasa top condition palagi ang mga barko ng Philippine Navy. Samantalang sa Philippine Army naman, alam nating marami ang dismayado sa Armored Personnel Carrier Project ng ating Army na kung saan nag-order sila ng 28 units ng Guarani Armored Carriers noong taong 2021 pa sa ilalim ng AFP Modernization Program, ngunit makalipas ang 4 na taon ay nasa 5 units pa lamang ang na-deliver na napakabagal para sa ordinaryong armored vehicle lamang. Mas mabilis pa gumawa ang Hyundai ng mga warships para sa ating Navy na kung saan nakatakda nilang i-deliver ang nasa 6 na offshore patrol vessels bago matapos ang taong 2028, kaya wala talagang pagsisisi sa pag-order mula sa South Korea. Mayroon din namang nakatakdang dumating ngayong katapusan ng buwan ng Agosto ng nasa 9 na Guarani Armored Personnel Carriers, ngunit sa aking opinyon lamang ay dapat nang maghanap ng iba pang supplier ang Army dahil dapat sana'y kumpleto na itong na-deliver sa Pilipinas. Mukhang wala na rin namang umanong plano ang Army na magdagdag ng order para sa Guarani Armored Carriers dahil sinasabing interesado na ngayon ang ating hukbong sindatahan sa mga armored personnel carriers na gawa mula sa Japan
lalo na mula sa kanilang defense company na Mitsubishi Heavy Industries. Hindi pa malaman kung alin mismong armored vehicle ang pinagkakainteresan ng Pinas, ngunit sinasabing handa ang Japan na magsagawa ng transfer of technology na ibig sabihin ay pwedeng gawin ang mga ito sa ating bansa. Isa na nga sa magagandang produkto ng Japan ay ang kanilang mga 8x8 mobile armored vehicle, ngunit prototype pa lamang ito at hindi talaga ginagamit ng Japanese military. At ang kanilang Type 16 maneuver combat vehicle na bagay talaga sa ating bansa dahil sa magaan ito, ngunit nagdadala ng malaking 105mm cannon. Ang malaking balakid lang talaga sa Japanese-made defense equipment ay medyo may kamahalan ang mga ito na minsan ay mas mahal pa sa gawa ng European countries. Ngunit nang dahil sanda din naman ang Japan sa technology transfer, ay maaaring bumaba din ang presyo nito.